And it goes a little something like. Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ayan, napapansin nyo guys, may background tayo ng Canada flag. Cause, yay! So medyo sa isang na po tayo. Ayan, kaka-out-taking ko lang nung just took my out-taking ceremony kahapon guys. So ayan, nag-grocery na ako kasi ubos na yung stock namin sa bahay. Yung lalo na yung mga pambaon na mga bata. Ayun. So, ayun, mag-share lang ako. Pero, magagawa pa rin ako ng video about sa out-taking ceremony ko, guys. Ayun. So, yun. Grateful lang. Very thankful lang kasi yung produkto ng paghihirap ng mama at papa ko. Ayun. After 10 years ng pag-aantay, worth waiting pa rin na, ayun, natupad yung maging Canadian citizen dito sa Canada. Yun. Nauna yung mga kids ko. Pero okay lang kasi, nakiselebrate sila sa akin. Hindi lang ako yung nag-celebrate kahapon. Kasama ko sila na nag-celebrate. Ayun. Tapos tinawagan ko rin si Ate Nelly kahapon. Si Ate Nelly yung isa rin sa mga tumulong sa akin makapunta dito aside from my parents. Ayun, nandun si Tita Jo din na sana sumalangit na ang kanyang ang kaluluwa niya. Ayan, thank you ako. Tinatanaw ko na utang na loob sa kanila kasi isa sila sa mga instruments ni God na parang instruments tool ni God na mag-help sa isang tao na kagaya ko na makapunta dito sa Canada. Ayan. Kasi dream ko to mula nung bata ko. Pati mama at papa ko, dream nila na makapunta din ako ng Canada kasi nakikita nila yung mga kamag-anak namin na nasa Canada, na maganda ang buhay nila. Yung maganda naman ang buhay dito guys, kaso nga lang, kailangan work ka dito. Pero grateful ako na kahit single mama ko dito sa Canada, may support na natatanggap yung mga bata. Kahit di muna ako magtrabaho. Ayun. Unlike sa Pinas, diba? Ayun. Yung mga single mom doon, wala masyadong support sa government. Kawawa yung mga bata doon. Dito, hindi naman. Fair naman sila sa mga bata dito. Ayaw nilang merong naghihirap ng mga bata. Ayun lang. Share ko lang guys na At instead na mag-grocery haul tayo, nag-may sharing muna. Ayun lang. Parang ang bilis lang ng panahon ng 10 years guys. Ang unang dating ko, ano ba yun? November 8. After few days, nag-snow na agad dun sa Montreal. Ayun. Share ko lang na yung kapag nakatulong kayo sa kapwa nyo guys, maging masaya kayo sa yung parang good deeds na ganyan. Kasi may mga tao na na hindi sila masaya na nakatulong sila, 'di ba? Dapat maging masaya kayo na nakatulong kayo tapos napabuti yung tinulungan nyo. Kasi huwag niyong pagsisihan na nakatulong kayo sa inyong kapwa. Kasi by the grace of the Lord, ginamit kayo ng Diyos para makatulong kayo sa sa taong yun na gustong tulungan ni Lord. Na ba tawag doon? Kasi merong purpose si God para sa taong yun. He needs instruments or people na mag-help sa taong yun para matupad yung mga purpose ni God. Ganun. Parang ganun yung patingin ko sa ganun. So, kapag kayo din na nangailangan or kayo yung parang kinatok ni God na makatulong kasi kayo yung mayroong capability na makatulong sa kapwa, grabe yung opportunity na makatulong kasi mas lalo kayo i-bless ni God sa hindi man kayo suklian ng taong yun na natulungan nyo, malay nyo yung taong natulungan nyo tumulong din sa iba, hindi ba? Ganun, parang chain ng good deeds, ganun. Tara na nga, na tayo, bagong tayo mag-MMK dito. Basta thank you so much sa mga tumatanaw ko yung utang na loob sa mga taong hindi ko to narating ng ako lang. Narating ko to dahil yung pagiging Canadian nga. Narating ko to dahil sa mga taong ginamit ni God. Lalo na sa mga magulang ko na nagpursige na makatapos ako ng pag-aaral para may way na
magamit ko yung pag-aaral ko para makapunta dito. Tapos meron din mga tumulong na tao para mag-connect. Para may magamit na way din na makapunta ako sa Canada. So, ayun. Hindi, sabi nga, by the glory and grace of God, hindi yun credit sa'yo, kundi credit yun sa Panginoon na yung mga magbubuting nangyayari sa buhay mo. Hindi yun dahil lang sa ginawa mo, kundi by the grace of the Lord God. Ayun. Ayan, tara na guys. Mag-ano na tayo. Saka na muna yung about oath-taking ceremony. Kasi ito yung natin muna ngayon. Grocery haul. Ayan. Meron tayong 4 na bags dito guys. $94. Ano ba? Meron akong barya na $20. So, naging $74 kasi may tax pa. Ayan. Tapos yung tax dito sa Canada guys, nababawi yan every year. Pag nagsasubmit kami ng mga tax return, ganyan. So, may mga GST return, may mga OTB return, Ontario Trillium Benefits, mga ganun. Kasi yung mga binabayad mo sa apartments, yung mga taxes noon na ibabalik sa'yo every month. Ganun. Once a month. So, ayan, meron tayong hash brown, guys. So, haba na ng natin, kwento-kwento. Saka muna yung kwento-kwento. Ayan, Pantene. Ito, smooth and slick. Kasi hiyang yung buhok ko sa Pantene. Baka naman. Ayan, Nesquik. Kasi mahilig, hindi umiinom na si Jojo ng gatas na walang Nesquik. Na chocolate syrup, guys. Sinahaloan ko ng chocolate syrup yung yun. Ayan. Sa mga nanonood dyan na English, i-translate nyo na lang dyan sa captions. Pero mostly wala naman nanonood. Konti lang naman nanonood ng ibang. Siguro meron. Kasi sa ko sa content ng YouTube studio ko, merong India, may Indonesia, may may US. So, nila ng caption dyan, guys. Tubes. To yogurt na fruits. Say hi! Say hi to the vlogs! Oh, you get hurt? Oh. It's okay. Okay, what's your shoe? Okay. You wanna join mommy in unboxing? Grocery haul. Ayan, may oranges. May Oreo. Oh, why? What you want? You want orange? Yeah? Orange? Gusto ninyo kainin yung orange. Are you happy that mommy is also Canadian already like you? Yeah? Say yes? Jojo loves orange, and even Antonia, she loves oranges. Ayan. Tapos guys, ayun, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa isang tao kasi di ba, life is too short. Kapag lagi na lang araw-araw nanggigigil ka sa isang tao, nagagalit ka sa isang tao, imbes na ma-enjoy mo yung buhay mo, maging grateful ka na lang kung yung mga blessings mo sa buhay. Hindi yung nagpo-focus ka sa everyday, iniisip mo yung tao kinakagalitan mo o kinakasamaan mo ng loob dahil ganyan-ganyan, na parang na-misinterpret mo, na-misunderstand mo yung isang tao. Ayun, mabuti na lang ang Diyos na nagpapatawa din, di ba? Dapat tayo na tao, nagpapatawa din tayo. Tapos mas magandang mamuhay na wala tayong sama ng loob sa isang tao, wala tayong galit sa ating mga puso. Kasi parang yung sarili lang natin yung sarili lang natin yung pinaparusahan natin. Binuksan na niyo yung Oreo. Hindi na nakaantay si Jojo kasi yung tikman. Ito kay Tony na lang. Hindi niya kinain yung oranges. Akala ko pa naman kakainin mo. Ayan, may prutas, may apples. Kasi mahilig si Antonio sa apples. Ayan. May condensed milk. Kasi gagawa tayo ng macarons. Yung nagustuhan ng mga friends ko sa church yung macarons na malalaki. Kasi hindi bitin. Di ba yung macarons usually maliit lang yung size nun. So yung ginagawa ko yung malalaking size. So nag-order yung dalawa kong friends, si Sis Joyce saka si Sis Dance. May sugar. Ayan. Yeah, as I was saying a while ago guys, yun, huwag kang tanim ng sama ng loob sa isang tao. Kasi nga, yung kasabi ng life is too short.
ba't ka mag-focus sa galit mo, di ba? Ba't ka mag-focus dun sa taong, imbes na magpatawaran na lang, para yung may peace of mind ka, may tapos, ayun, i-wish mo na lang ng magagandang bagay yung isang tao na sa tingin mo, nakagawa sa'yo ng ng sakit ng loob. Ang masama doon kapag humingi ng tawad yung taong yun, tapos ayaw pa rin i-accept yung apologies niya. Ayun. Yun ang mas, nakakasakit din ng loob din doon sa isang tao na, ayun, yung ayaw na nga niyang ikaw ay yung dibdibin mo yung sakit na naidulot man niya, na humingi na ng tawad yung taong yun, tapos ganun pa, parang binaliwalain mo yung paghingi niya ng apology. Tapos, patuloy ka pa rin nagagalit dun sa taong yung kahit na humingi na siya ng tawad. Yun, masama din yun, ganun, diba? Imbes na maging masaya ka na lang para sa taong natulungan mo, maging masaya ka para sa sarili mo kasi nakatulong ka sa kapwa mo, na ginamit ka ni God para makatulong sa kapwa mo. Ayun. Diba? Isipin mo na lang kung ano yung good karmas na darating sa'yo kasi nagpagamit ka sa Panginoong Diyos. Sa Panginoong Diyos ka lang magpagamit, huwag ka magpagamit sa tao. Diba? Ganun na lang tingnan mo. Kasi more blessings yung darating sa buhay mo. Kapag yung ganun yung perspective mo sa buhay, na wala kang ako din, meron din naman ako natulungang tao sa buhay ko. Ayun, hindi naman ako ng return, hindi naman ako naghihintay ng kapalit, ganun. Masaya ako kung ano yung buhay niya ngayon. Happy ako kung masaya siya, may pamilya na siya, ganyan. Tapos, ayun, maraming masasaya nangyayari sa buhay niya. Hindi ako nainggit kasi yung inggit, lalamunin ka lang ng inggit, guys. Lalamunin ka ng inggit or sama ng loob. Parang parang lason yan or toxic sa puso mo na imbes na maging happy ka, para lang life, di ba? Ayun, hindi ko na napakita. Ayun, desiccated coconut, guys. Scooby-Doo. Ayan. Rice Krispies. Ayun, tumulong sa akin sa Canada. May isa na mga tumulong sa akin sa Canada, guys, sa Montreal. Tinawagan ko siya kahapon. Nag-thank you ako na worth it yung pagtulong nila sa akin. Ayan. Sa ako mabuti. Ako bang dapat magsabi ka sa ako mabuti? Ayan, may mga bata akong, mga anak akong hinaasikaso. Ayan. Hindi ko sila pinapabayaan. Tapos, ayan, dating Canadian na ako. Hindi ako nag-give up. Sorry. Hindi ako nag-give up sa mga challenges dito sa Canada. Kasi marami din challenges dito, guys. Meron din mga umuwi dito na nade-depress kasi mas gusto nila yung buhay sa Pinas, mas gusto nila yung buhay nila sa bansang pinanggalingan nila. Ayun. Ako nagaling ako sa Singapore. Mas, nung unang dating ko dito, parang nakaka-depress nga kasi yung sa Singapore, parang napaka-lively ng buhay dun. Kasi yung mga tao at sa labasan sila. Dito yung mga tao dito, parang feeling mo nasa loob lang sila ng bahay. Ganun. Ayun, naman napakita, may banana dito. May aluminum foil. Parang hindi na to, guys, grocery ho. Parang kwento-kwentuhan na. Ayan, may margarine. Ayan. Ayan, bumili ako, guys, ng ng puncheta. Gano'n. Yung pang Christmas na halaman. Ayun. Ewan ko kung mag-ano pa ako ng Christmas tree dito sa bahay. Yes! Yeah, choco milk. Ayan. Siguro, itatayo ko lang yung Christmas tree kasi lalagyan ko ng Christmas light. Ayun na yun. Para may paglagyan lang ng mga Christmas gifts sa ilalim. Yes, baby. Yes. You drink yung milk. So, ayun. Meron ditong guys. Ito yung ginagamit ko sa coconut macarons. Ano to? Yung malalaking cups. 75 yung laman. Tapos, bumili ako ng vegetable flavor na noodles. May beef na noodles. Ayun lang. Yun lang laman ng
ating 4 na bags na nagkasya na naman sa ating stroller. So, $72 ang lahat. Ano eh? $92. Hindi ako nag-exceed ng $100. Laging ganito. Less than $100. Pero mga twice, 3 times akong balik sa store. Pero yung iba, mga ano na lang, $30, ganyan. Or $25. Ayun. So, in a week ko siguro sa grocery, nasa 100 to 200. Ganyan. So, ayun guys. Next time ulit. I hope na nag-enjoy kayo sa ating munting puntuhan ba yun? Basta yun lang. Kung tutulong kayo sa kapwa nyo guys, don't expect na sa kapalit na ibibigay nung tinulungan nyo. Yun yung moral lesson na lang na isipin nyo na lang na mabibless kayo lalo ni God sa pagtulong nyo. Ayun, na nabless nyo yung isang tao. Dahil bukas sa loob niyo yung pagtulong, huwag niyo pagsisihan yung pagtulong sa inyong sa kapwa niyo. Yun lang yung moral lessons doon na para ulitin ko na naman, life is too short para bigyan mo ng room yung galit sa puso mo or yun nga, yung galit sa puso mo. Kasi lalamunin ka lang yung galit sa puso mo. Imbes na maging happy yung buhay mo, mayroon kang iniisip na tao na pinanggigigilan mo or tataniman mo ng sama ng loob. Ayun, be grateful na lang, be forgiving, at be blessed be a blessing to others. And yun. Next time again guys. Please like and subscribe, and I will see you again next time. Take care and God bless. Love you, Mama, Papa. Thank you so much. Yeah. I miss you, and I hope to see you soon in God's time. Yeah. Very soon. Hopefully soon.